Muli po mga kapatid, tayo ay sumandaling yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, habang kami ay papalapit sa pag-aaral ng iyong mga salita, ganon din sa paraan ng ito, kami ay inyong tawagin upang muli ay makita at makilala namin ang kamanghamanghang gawa na iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Na makita namin ang iyong glory, na makita po namin ang inyong kaluwalhatian at ang aming kababaan, O Diyos. Ikaw ang sumama, Panginoon, sa amin at bumabay sa amin at kami lubos na nagpapasalamat dahil ang lahat ng aming maririnig ay pawang pinagtagumpayan mo na, O Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Bago po natin pasimulan yung sermon ay muli, we will be acknowledging yung gumawa noong sermon na ito sa katauhan po ni Reverend George Van Popta. Siya po ay minister ng Ancaster Canadian Reformed Church doon po sa Ancaster, Ontario. At ito po ay kanyang ibinahagi sa congregation noong April 6, 2003. So matagal na panahon na rin po. At ngayon, ito'y ibabahagi sa atin, mga minamahal na kongregasyon ng CCRC dito sa Imus. From time to time, we are all confronted by death. May mga kaanak tayo at mahal sa buhay na namamatay o namatay. We stand around the open grave at nakikita natin ang kanilang labi. We must be honest about death. After all, we all are going there and we are all going to die. Barring the imminent return of Christ, we will all die someday. And death remains our constant companion in our lives. Ang sabi nga po ng iba ay kapag tayo'y inilabas na ng ating mga nanay sa kanilang sinapupunan, the process of death ay nagsisimula. And the odds of you dying are unprecedented, 100%. At yung death rate is 1 out of 1. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo natatakot na pag-usapan ang kamatayan. Pinag-uusapan natin ito at ginagamit natin ang mga natutunan natin patungkol sa kamatayan ni Kristo. Ang paglilibing sa Kanya at ang pagbaba niya o pagpanaog niya sa impyerno. Ipinaliliwanag noong Lord's Day 16 ang magkakaibang aspetong ito ng kaniyang kamatayan at kung papaano daw ito nakakaugnay sa atin bilang mga Kristiyano. Makikita natin kung papaano ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay nakapagpabago ng lahat sa atin. Kaya po ang pamagat ng sermon ngayong hapon ay the death of Christ is life-transforming. At atin pong i-meditate o pag-aaralan ng tatlong mahahalagang paksa. Ang kamatayang physical or yung physical death, ang kamatayang spiritual, the spiritual death, at ang kamatayan o ang pangwalang hanggang kamatayan, eternal death. Dadako po tayo sa unang paksa. At sa unang paksang ito, atin pong tatalakayin ang physical death at ang atin namang kamatayan o yung mismong kamatayan ng ating mga katawan. Kapag po tinatalakay ng ating katekism ang paksa patungkol sa pisikal na kamatayan, sinasabi dito una ang kamatayan ni Kristo. Bakit kinakailangan siya ay mamatay? Bakit kailangan
ang kahantungan ay kamatayan para sa kanya. Mga kapatid, ang kamatayan po o ang death ay isang malalim at isang masidihing pagpapababa sa isang tao na nilikha upang mabuhay. It is a humility for man who was created to live. Habang nilalakad niya ang hakbang ng kanyang humiliation, bakit ito lang ang natatanging kailangan? Ang kanyang kamatayan at ang kanyang paglilibing. At nabasa po natin sa Juan, Kabanata 11, na itinungo ni Kristo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Bakit kailangang mamatay ang ating Panginoon? At bakit kailangan din siyang ilibing? Ang crucifixion daw ay isang mabagal na paraan para ang isang tao ay mamatay. Subalit ito ay napakasakit na proseso. Mayroon daw tao, according to history, na tumatagal ng mahabang panahon, oras, bago sila malagutan ng hininga dahil dun sa fatigue, sa matinding sakit, at sa kawalan ng dugo. At ang pagbali sa binti ng mga nakapako sa krus ay isang practice ng panahong yon upang madaliin yung proseso ng kamatayan ng nakapako sa krus. At ang mga Hudyo ng panahon na yon ay hindi nais na dumating ang Sabat na aabutan nila ay yung mga naghihingalong tao sa kanilang krus. Ito daw ay paglapastangan sa kanilang pagsamba. Kaya nila binabali ang mga buto at noon ang mga tagapagpali ay matuon at makita nila at madaanan nila ang ating Panginoong Hesus, nakita nila, ayon sa ating binasa, na siya ay patay na. At kung kaya't hindi na nila binalian ng binti ang Panginoon. Binanggit ni Juan sa talatang 36 ang mga nakasaad maging doon sa lumang tipan sa Exodo 12:46 na ang sabi dito, sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Ano daw yun? Na kahit isang mang buto niya ay hindi mababali. No bone of the Passover lamb was to be broken, and said that this text was now fulfilled. Ano po ang kinalaman ng dalawang katagang ito sa isa't isa? Bakit walang buto sa Passover lamb ang mababali? At bakit ang kautusan daw ay na-fulfill or natupad na? Noong hindi binali ng mga sundalo ang binti ng Panginoong Hesus. Ito po'y unti-unti nating sasagutin. Namatay si Kristo bago pa siya malagutan o maabutan ng sundalo. O sa wikang Ingles ay yung mga leg breakers. Namatay na ang Panginoong Hesus bago pa lamang siya abutan. Ibig sabihin nito ay kanya nang ibinigay ang kanyang buhay kaysa kunin pa ito sa kanya. Nasa kamalayan ng ating Panginoong Hesus noong ibinigay niya ang kanyang buhay. He is conscious noong kanyang ialay ang kanyang buhay. At ang kanyang sinabi sa katotohanan ay, it is finished or natupad na. At itinungo ang kanyang ulo at ibinigay ang kanyang espiritu. Mga kapatid, hindi po siya ang biktima or hindi po siya isang biktima. Bagkus siya ay isang mataas na saserdote na nagdala ng kanyang alay. At ang alay na ito ay mismo ang kanyang sarili. That explains why no bone of the Old Testament Passover lamb was to be broken. The lamb foreshadowed Christ
as the leg of the final Lamb of God. The Lord Jesus Christ would not be broken. So the bones of the shadow had remained intact to be a proper shadow. At gaya din ang sinabi doon sa Heidelberg Catechism, akin po itong tatagalogin hango doon sa aklat na ibinigay ng isa sa nating kapatid sa Korea na mga sermons according to the Heidelberg Catechism. Ang sinabi, bakit kinakailangang magpakumbaba pa si Kristo hanggang kamatayan? At ang sagot, sapagkat ito ang hinihinging katarungan at katotohanan ng Diyos. Ang bayad pinsala para sa ating mga kasalanan ay hindi magagawa sa ibang paraan, malibang sa kamatayan ng anak ng Diyos. The justice and truth demands this. In Genesis 2:17, God told Adam that if he were to eat from the tree of the knowledge of good and evil, he would die. And as Romans 6:23 says, the wages of sin is death. Malinaw mga kapatid na ang gumagawa ng kasalanan ay deserving or karapat-dapat sa kamatayan. Yun lamang ang kabayaran at wala ng iba. Kamatayan at ang lahat ng dimension nito, physical man, spiritual man, or walang hanggang kamatayan. The gospel is that our sins were imputed to Christ, reckoned to Him. He who had no sin became sin for us, but then He had to die. He had to be paid out. He had to accept the dishonoring honorarium. He could not be victimized by it, but he had to accept it and humble himself under the deadly wages. At iyon lamang ang nag-iisang paraan upang ang anak ng Diyos ay tanggapin ang kamatayan. Ang anak ng Diyos ay kailangang mamatay para sa atin. At sa ganitong paraan, kanyang ginawang kaluguran, ako, kayo ang lahat sa atin sa harap ng Diyos. At bilang patotoo ng kanyang kamatayan, siya ay nalibing. Si Joseph o si Jose na taga-Arimatea at si Nicodemus ang naglibing sa kanya na pawang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang kamatayan ni Kristo ay nagbago sa lahat sa atin. At ito ay ang pangkalahatang pagbabago. At isa sa maraming bagay na binago nito ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus ay tayo mismo at ang ating kamatayan. Ngayon dadako tayo doon sa pangalawang bahagi ng paksa pang-una, yung physical death natin. Our physical death. Ano po ang nabago sa ating physical na kamatayan? Kamatayan ngayon. Ang nabago po ay si Jesucristo ang susi ng maayos na kamatayan ng kanyang mga anak. Ang kamatayan ni Kristo ay may malaking pakinabang sa ating mga kamatayan o sa ating kamatayan. Doon sa tanong at sagot bilang 42 doon sa ating Lord's Day 16, kung si Kristo ay namatay para sa atin, bakit kinakailangan pa tayong mamatay? Ang ating kamatayan ay hindi, ang sabi, bayad para sa ating mga kasalanan. Sa halip, ang ating kamatayan ay pagtatapos ng ating pagkakasala at siya ding daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ipinililiwanag sa atin ng katekismo na ang kamatayan natin ay hindi kabayaran para sa ating kasalanan. Dahil dito ay
dahil ito po ay nagawa ng bayaran ng ating Panginoong Hesus. Balang araw mga kapatid, tayo ay mamamatay. Subalit para sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay mayroong gampanin. Hindi ito parusa, bagkus ito ay pintuan sa buhay na walang hanggan. Hindi na po tayo kailangang matakot sa kamatayan dahil kung ito po ay kaparusahan, ay yun yung time na dapat talaga tayong matakot sa kamatayan. Pero hindi po. Subalit para sa ating mga anak ng Diyos, the sting of death has been removed. Death is God's final remedy for us. Our biggest problem in this life, sa ating mga buhay, is that we still commit sin. Death puts an end to that. We step through the door into eternal life, into the presence of Christ. We do not glory in death. We do not desire death. We do not do anything upang mapabilis o mapapagal ang ating kamatayan. Our times are in God's hands. Death is not a friendly thing. Gaya ng binanggit ni Paul sa 1 Corinthians 15, ito po ay kaaway, ito ay kalaban. Ito po ang huling kalaban na tatalunin ng Diyos. At sa bagong kaayusan, sa buhay na walang hanggan, wala nang kamatayan. Napuksa na ito, at ito ay sasailalim na sa kapamahalaan ng ating Diyos. At ginamit ito ng Diyos upang dalhin niya tayo sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang presensya. Alam natin mga kapatid na kung tayo ay maniniwala sa Panginoong Jesucristo, iibigin natin at susundin natin siya kapag tayo ay namatay, we will pass through the door and enter into the presence of Christ. Hindi lamang ang kamatayan ni Kristo ang nagpabago ng ating pisikal na kamatayan. It also causes our spiritual death and our transformation ng ating mga buhay. Simulan po natin ang pangalawang paksa sa pag-aaral natin sa tanong at sagot bilang 43. Ano pa ang pakinabang o ano pang pakinabang ang natatanggap natin mula sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo sa krus? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ang ating lumang pagkatao ay napako na sa krus. Namatay at nalibing ng kasama niya upang ang mga masasamang pita ng laman ay hindi na maghari sa atin, kung hindi maialay ang ating mga sarili sa Kanya bilang isang handog ng pasasalamat. Hindi lang po natin ipinahahayag ang pakinabang ng kamatayan ni Kristo sa ating kamatayan, bagkus dapat din nating malaman ang kahulugan ng Kanyang kamatayan sa atin habang tayo ay nabubuhay pa. Pakinabang po ang mamatay doon sa mga tao na nabubuhay kay Kristo. Ayon kay Pablo doon sa Pilipos 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Maaari po nating sabihin na hindi tayo natatakot sa kamatayan dahil kay Kristo na namatay para sa atin. At pwede din nating masabi na kaya nating harapin ang kamatayan pagdating ng panahon dahil binago na ni Kristo ang kamatayan mula sa pagiging kaparusahan na ngayon ay isa ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Marapat din po na masabi natin, ayon sa Galatians 2:20,
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya po, mga kapatid, ang tanong naman na bubungad sa atin ay, kasama ba tayong namatay sa kamatayan ni Kristo? Nung tayo po ay nagprofess sa ating pananampalataya sa kongregasyon na ito, natatandaan pa po ba natin yung question 3 doon sa public profession of faith? At ito po yun. Do you declare that you love the Lord God and that it is your heartfelt desire to serve Him according to His word, to forsake the world, and to mortify your old nature, and to lead a godly life? Yan po yung tanong noong tayo po ay tanungin, noong tayo ay nag-POF sa ating church. Mga kapatid, ang mga tanong na yan ay naglilid ng isa pang katanungan. Kabilang ka ba sa kamatayan ni Kristo? Nakita mo ba ang Panginoon noong Siya ay napako sa krus? At ang iyo bang lumang pagkatao ay namatay at nailibing kasama ni Kristo? Ang sagot po dyan, mga kapatid, kung tayo ay naniwala kay Kristo, tayo nga ay namatay din kasama ni Kristo. At ang kanyang dating likas at ang ating likas na kasalanan ay namatay kasama doon sa krus ng Kalbaryo. This was sealed and confirmed to you and to us in our baptism. The old nature was drowned doon po nung tayo ay nagpour ang tubig sa atin doon sa ating mga baptismal font. Died on the cross, yun po ang significance ng baptism, and drowned into that font. That the gospel you must now embrace, believe, and taste by faith in Jesus Christ. Then you will offer yourself according to the Heidelberg Catechism as a sacrifice of thankfulness. When you crucified your old nature, a new one comes to life. You are transformed, no longer conformed to the old pattern of life, no longer conformed to the ways of the world, but transformed by the Holy Spirit, renewed, reborn, and spiritually resurrected. That new life you begin to live is eternal. Ang bagong buhay na iyong sisimulan ay pangwalang hanggan, mga kapatid. Kahit tayo ay andito pa sa mundo, we are starting to live, to have or taste of that eternal life. Kagaya ng sinabi ni Jesus kay Martha, doon sa Juan 11, talatang 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, ay mabubuhay. Remember, Christ is not only the giver of life, siya mismo ang buhay. At panghuling paksa, mga kapatid, dadako naman tayo doon sa question 44. Ang mga katagang He descended into hell or nanaog siya sa impyerno or bumaba siya sa impyerno ay nagdulot ng maraming iba't ibang pagpapaliwanag. In fact, in my old church, meron kaming Apostles' Creed. Inaawit ito or minsan nire-recite. But kung hindi pa ako napunta sa isang Reformed church,
ay hindi ko matututunan na nawala pala dun sa kanila yung terminology or yung phrase, He descended into hell. Maaaring dahil sa iba't ibang paniniwalang nakagulo doon sa mga churches ngayon. Bigyan natin ng pagpapaliwanag, mga kapatid. Mayroon daw mga nagsasabi na noong namatay si Kristo, siya ay nagpunta sa lugar ng eternal punishment upang either tubusin ang Old Testament saints or upang ideklara sa mga kalaban ang kanyang pagtatagumpay. It sounds okay, pero tingnan po natin. Subalit hindi ito tugma sa sinabi niya, mismong siya, doon sa Luke 23:46. Ano po ang sabi dito? Father, into your hands I commit my spirit. Before that, he had promised doon sa criminal na noon din ay kakasamahin niya ito sa paraiso. He did not literally descended into hell per se. Mas malinaw po yun kaysa doon sa ibang pagpapaliwanag. Kaya ano po ang ibig pakahulugan ng ating katekism sa mga katagang He descended into hell? Maaari pong sa original interpretation ay habang ang kanyang espiritu ay andoon sa Ama na kung saan niya ito ipinagkatiwala, ang kanyang katawan naman ay nag-spend ng ilang panahon sa libingan. Sa kinalalagyan ng mga namatay. Dalawa po kasi ang gamit ng meaning ng salitang hell. It could mean simply libingan or grave. It could also mean a place of eternal death and punishment. At maging yung salitang Griego na Hades o Hades ay mayroon ding dalawang pakahulugan. So originally, mga kapatid, the creed probably meant that Christ was buried, and with this, His body remains in the realm of the dead until the third day. Kaya po ang Westminster Larger Catechism ay nag-explain. He descended into hell mean that Christ continued in the state of the dead and under the power of death till the third day. At balikan natin ang question 44 ng atin pong Heidelberg Catechism. Question 44 explains the expression differently, beautifully, biblically, and comfortingly. Sinundan ng ating Catechism ang mismong explanation ni John Calvin doon sa kanyang komentary patungkol sa Apostles' Creed. Gaya ng mababasa natin doon sa kanyang Institute of Christian Religion, aklat na pangalawa, chapter 16, pages 8 to 12. Nauunawaan ni Calvin na ang salitang impyerno ay isang ekspresyon ng kahatulan o judgment ng Diyos. Ipinaliliwanag ni John Calvin na ang ibang meaning nito, at ano po yun, is that is hell as a place of the damned. Hindi niya sinabi na si Kristo ay nagpunta sa lugar ng mga sinumpa noong siya ay namatay. Bagkus, sinabi niya na ang impyerno ay napasa kay Kristo habang siya ay andoon sa krus. Napasa kay Kristo ang impyerno noong pinabayaan siya ng Diyos. Kaya po, whatever is the original interpretation, brothers and sisters, the worst thing about hell ay hindi yung lugar ng mga sinumpa. Hindi yung apoy na mainit at masakit. At hindi rin po obviously yung sakit. Ang matinding bagay patungkol sa impyerno ay yung pabayaan tayo ng Diyos.
matinding bagay ang maranasan ng ating Panginoong Yesus na siya ay pabayaan ng ating Panginoon. Eternally forsaken. Kung tayo yon, left on our own. At hindi lamang noong time na yon, kung hindi habang buhay tayong pababayaan ng ating Diyos. When Christ was on the cross, God forsook Him. He abandoned Him, literally. This caused Christ unspeakable anguish, pain, terror, and agony. Christ had to grapple with all the powers of hell while He was on the cross in thick darkness. He was in the pit of hell when He cried out, asking God why He had forsaken Him. This is not drama, mga kapatid. Ito po'y totoo. When He was in the depths of hell. Hell came to earth. Hell came to the cross. At yan po ang pagpapaliwanag ng ating confession sa mga katagang He descended into hell. At ano naman po ang kahulugan nito sa atin? Na si Kristo naman ang humango at nag-alis sa atin ng anguish or torment doon sa impyerno. Napunta siya doon para sa atin, para sa kanyang mga hinirang, upang hindi na natin ito mapuntahan at hindi tayo dumanas ng walang hanggang kamatayan. Na bagamat andito pa tayo sa mundong ito na puno ng paghihirap, hindi na ito magiging impyerno para sa atin. Ibig pong sabihin ay ang ating Diyos, alang-alang kay Kristo, ay hindi tayo tatalikuran at pababayaan kailanman. Atin pong muling intindihin ang sinasabi sa tanong at sagot 44 ng Lord's Day 16. At ang sagot ay na ating makikita, nang sa gitna ng aking matinding paghihirap at tukso, ng aking Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang hindi maisalalarawang dalamhati, sakit, takot at paghihirap, ay kanyang tiniis ang lahat. At mas higit pa, noong siya ay nasa krus, ay iniligtas niya ako mula sa dalamhati at pagdurusa sa impyerno. Brothers and sisters, do you see how the death of Christ changes everything? It alters everything. It transforms, unang-una, the way we die. It also transforms the way we live. Because of Christ's death on the cross, we can live well kahit pa magulo ang daigdig na ito. And we can die well. Tayo po'y sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat Panginoon sa ginawang ito ng aming Panginoong Yesus. Salamat Panginoon sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli. Salamat Panginoon sa fulfillment na dahil siya ang totoo at ganap na sacrifice na pwedeng makapag-alis ng aming mga kasalanan, ay hindi mo pinahintulot o hindi pinahintulot ng aming Panginoong Yesus na siya ay maputulan ng binti. Kaya po aming itong lubos na pinagpapasalamat sa inyo dahil ikaw ang nagtakda ng katotohanan ito para sa amin. At kami naman bilang mga nananampalataya sa inyo'y makita ito ng malinaw sa pamamagitan din ng liwanag ng iyong mga salita. May this continually give us yun pong comfort and hope, Panginoon, na even though na kami ay mabubuhay at namumuhay sa buhay na ito ng puno ng kahirapan, meron kaming kapanatagan at pag-asa sa iyo kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Sa ngalan ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ng aming Panginoong Jesus. Amen.